Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at ang ng Panginoong Hesukristo at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma at ito rin ang linggo na tinatawag nating Letare, kung saan ating binibigyang diin ang kagalakan sapagkat alam natin na ang Kwaresma ay paghahanda sa pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoon. Ngunit dapat tayong magalak sapagkat hindi mananatiling namamatay o namatay ang Diyos, kundi siya ay nabuhay. Ang ating paghahanda sa ating mga sarili ay patungo sa buhay na walang hanggan. Ating isama sa misang ito ang lahat ng ating mga panalangin, ang lahat nating kahilingan sa kagalingan ng ating mga sakit sa katawan. Gayon din ang ating mga kapatid na mayroong mga karamdaman na nasa kanilang mga tahanan at sa mga pagamutan. Bilang paghahanda para sa pagdiriwang ng banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin ang habag at patawad ng Diyos. Dahil di miminsang nagkulang kaming pahalagahan ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat nagpadala kami sa kabuktutan at kapusukan sa halip ng samaningning mong halimbawa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat sinuklian namin ang iyong pagmamahal ng kawalan ng utang na loob, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta ay pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon.
Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niya, ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan na pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y akin limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis. Sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y akin limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inutos nang sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y akin limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y akin limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala. Ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y akin limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusa ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Gaya ng ating panimula, nabanggit natin na ang linggong ito sa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma ay ang tinatawag nating Laetare Sunday. Ito ay katumbas kapag panahon ng Adbyento na Gaudete Sunday. Bakit mayroong mga ganitong pagitan na mga katawagan? Ito ay nagpapahiwatig o nagbibigay ng kahulugan sa pagkakaroon ng kasiyahan sa ating pagdiriwang. Ngunit magtatanong tayo, bakit tayo magsasaya? Bakit tayo mayroong galak? Gayong ang ating pagdiriwang ay sa Kwaresma. Tandaan natin mga kapanalig na ang ating paghahanda sa panahon ng Kwaresma ay paghahanda hindi lamang sa pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito rin ay paghahanda ng ating sarili sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tunguhin ng ating paghahanda ng ating mga sarili ay tungo sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya naman, upang magkaroon ng pagitan ang ating paghahanda sa ating sarili, may panahon ng kagalakan sapagkat isip-isipin natin na mayroon tayong ina-anticipate na isang napakagandang bagay sa ating pananampalataya at ito ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang ating paggunita sa pagkabuhay ni Kristo. Ito ay malalim sa ating pananampalataya sapagkat sa ating buhay tulad ng Kwaresma, tayo ay palaging mayroong pagdanas ng kalungkutan sapagkat naiisip natin ang mga pagpapakasakit tulad ni Kristo. Ang pagpapakasakit na nararanasan ni Kristo ay siya ring pagpapakasakit na ating nararanasan sa buhay. Mga hirap, mga pagsubok, ito ay mga bagay na hindi natin naiiwasan sa ating paglalakbay. Ngunit paano nga ba tayo nagkakaroon ng diwa ng liwanag tulad ng nabanggit? Ito ay dahil sa pag-asa ng liwanag ni Kristo na siyang kanyang idudulot sa atin sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ay magbibigay sa atin ng pahiwatig na ang ating buhay, bagamat maraming mga pagsubok,
mga kapanalig, bagamat marami tayong dinadaanan na hindi kaaya-aya, alalahanin natin na tayo ay makakasumpong din sa liwanag ng muling pagkabuhay na ating dinaranas. Ito mga kapanalig ang sinasabi natin sa Dark Night of the Soul ni Saint John of the Cross. Bagamat ang kanyang karanasan ay isang paalaala ng kadiliman, kanyang nakikita sa kanyang pananampalataya na sa dulo ng kadiliman ay mayroong liwanag na palaging nag-aantay. Kaya madalas nating naririnig yung sinasabing kahit gaano kalalim ang gabi, tiyak may liwanag na sisikat. Ganito ang pinapahiwatig sa atin ng Panginoon. Kaya ang ating ebanghelyo sinasabi sa atin, dahil sa pagmamahal ng Diyos, kanyang ipinadala ang kanyang bugtong na anak, hindi upang parusahan at ipahamak ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa tiyak na kapahamakan mula sa kasalanan. Sinasabi dito sa ating pananampalataya na kanyang ililigtas ang mga may malalim na pananampalataya. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi ililigtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, sa pagmamahal ng Diyos na ibinahagi niya sa atin, ay kailangan atin din itong masuklian ng pagmamahal. Sapagkat ang biyaya ng pagmamahal ng Diyos na ating natatamasa ay nagbubunga lamang kung tayo rin ay bumabalik sa Kanya. Kung tayo rin sa ating paghahanda ng ating mga sarili sa panahon ng Kwaresma ay mahalin din ang Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Hinahatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Sino ang hinahatulan? Ika nga sa ating ebanghelyo, ang hinahatulan ng Diyos ng kaparusahan ay yaong hindi nananampalataya sa Panginoon. Yung hindi nananampalataya at nagbabahagi ng kanyang pag-ibig sa kapwa. Sapagkat ang ating pagmamahal sa Diyos ay siyang pagmamahal natin sa ating kapwa. Kapag hindi natin minahal ang ating kapwa, hindi natin minamahal ang Diyos. Hindi natin pinapalalim ang pananampalataya sa Kanya. Kaya ang ating pagmamahal sa Panginoon, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ay isang uri ng pagmamahal na nakatuon lamang sa Kanya. Sa ating pananampalataya, tanging kay Kristo lamang tayo nakatingala. Kapag minahal na natin ang sanlibutan, ang yaman ng sanlibutan lamang, kapag minahal natin ang pera lamang, kapag minahal natin ang material na bagay lamang, at nawala sa atin ang pagmamahal sa Diyos sa ating pananampalataya, tiyak dito natin makikita ang paghihirap ng buhay. Kaya minsan, ang kayamanan ng mundo ay hindi talaga siya ang magbibigay ng kaligayahan sa ating buhay. Ang pagmamahal ng Diyos ang siyang magpapatunay ng pagmamahal natin sa kapwa. Kaya mga kapanalig, ang hamon sa atin sa panahon ng Kwaresma ay magbahagi ng ating sarili sa kapwa, tanda ng ating pagmamahal sa Kanya. Sapagkat walang ganap, walang tunay na pagmamahal sa Diyos kung walang pagmamahal sa inyong pamilya, sa inyong kapwa, sa inyong kapitbahay. Walang pagpapatawad na ibinibigay ang Diyos sa atin kung tayo ay hindi natututong magpatawad sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating kapitbahay. Maging tanda nawa ang kaligayahan ng ating pag-aabang sa muling pagkabuhay ni Kristo
ng ating pagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karanaroonan na may yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Doon magumulat paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga tayong tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Ang tapat at walang maliw na pagmamahal sa atin ng Diyos ay siyang bukal ng ating pag-asa. Hatid ng pag-asang ito, ihatid natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. At sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan at lahat ng taong may mabuting kalooban, naway lagi silang maging maagap sa pagtugon, sa panawagan sa pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ating mga pinunong espiritual, naway dinggin ng lahat ng Kristiyano ang kanilang panawagan para sa lalo pang dakilang katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga magulang at mga guro, naway magtagumpay sila sa pamamatnubay sa kanilang mga anak at estudyante para pahalagahan ang pagmamahal ng Diyos at tugunan ito ng katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nasasadlak sa masamang pamumuhay, naway makatagpo sila sa halimbawa ng mga santo ng kailangan nilang lakas upang kumalag sa bitag ng kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, walang tirahan at walang hanap buhay, naway ang pakikiisa ng Kristiyanong pamayanan ay ang mangibabaw at ang pagsasakatuparan ng dakilang kalinga ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng taong isinusuong ang sarili sa panganib upang ipahayag ang mabuting balita, mapagningas nawa nila ang mundo sa pamamagitan ng kanilang tapang at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos ng kabanalan at habag, salamat sa iyong walang kupas na pagmamahal. Panatilihin mo kaming tapat sa aming mga pangako at gawin mo kaming mga kasangkapan ng iyong mapagligtas na kalinga sa aming kapwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami naway ay masayang magsisipag-alay, kalakip ang dalangin aming nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa na iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming naging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinupad
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Ngayon, ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa bire ng katotohanan. O bire ng katotohanan, ina ni Jesus, ang nagkatawan taong salita. Salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na sa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kukukwipin mo ako at aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, bire ng katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglaw mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kalooban mong liwanag, sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi nawang isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagpapala ng Diyos. Panginoon, lingapin mo ang iyong mga anak, iligtas sila sa lahat ng panganib at patnubayan sila sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.